ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Nako, ay saglit. Grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinamon din niyang magpa-drug test sila ng Pangulo na ayon sa kanya ay pumasok sa rehab sa Germany nung ang bago ang 2022 presidential campaign. Ako sayang. Ha? Nagpa-rehab daw si Marcos pagkapanalo ng Pangulo noong 2022 sa Germany. Sayang. Hindi nyo pinaalala eh. Naitanong ko sana sa kaibigan ko yung puting sombrero ko. Ha, hindi. Sa susunod na pagkikita namin ng kaibigan ko, itatanong ko yan. Nagpa-rehab ba ito sa Naku, hindi pwedeng di mo alam. Brad, don't tell us you don't know. It's either yes or no lang. Tatanungin ko, tawagan ko kayo. Kung nanonood ka, Bats. Ha? Nako. Kaya lang, nag-usap ata sila ni Tatay Digong. Baka alam ni, kanino kaya nakuha ni Tatay Digong yun? Ha? Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. May hamon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na isa publiko ng dating Pangulo ang kanyang pruweba sa akusasyong sa Spain daw nagpa-rehab din. Ba ang dami? Germany, Spain? Ako nagtatanong lang, Marcos, ha? Tanong lang po ito. Totoo po ba nagpa-rehab kayo sa Germany at Spain? My friend, my puting sombrero. Nagpa-rehab nga ba? Oo. Lalasingin ka namin. Ha? Hindi kasi, eto natin mo ha. May mga lalaki, talagang, ito, wag natin, maiba muna tayo saglit lang, maiksiyan lang to. May mga lalaki, talagang ano yan. Pagdating sa sikreto, tahimik yan, di yan magsasalita kahit anong mangyari. Kahit tutukan mo ng baril yan, handa yang mamatay. Kahit tutukan mo ng baril, hindi yan namin. May ganung lalaki, may paninindigan. Kahit bugbugin mo, hindi amin. Lasingin mo. Nako, delicates. Nako, pag nalasing, iba na. Di ba? Iba kwentuhan ng lalaki pag nalasing. Pati yung girlfriend ay kikwento. Nako, delegates, di ba? Alam to ng mga kalalakihan. Kaya wag mong tatakutin ng lalaki. Wag. Lasingin mo. Yan ang sikreto sa lalaki. Pag nalasing yan, ay, lahat ng sikreto labas. Boss Dada, banat pa, alam na natin, ha? Next. Anong drug addict si Marcos? Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako. Sila yan sa public office. Ito nakakatakot. Hinamon ni Tatay Digong ng, alam mo na, ha? Blood test. Hindi sa nagbibintang tayo. Pero ako, I always look at the history. Kasi, ang galawan ng isang tao, paulit-ulit lang yan. Unless may divine intervention, paulit-ulit lang gagawin ng tao ang mali niya. Ang nakakatakot, hinamon mo ng blood test. Sa tingin ko, hindi papayag yan. Si Marcos ay hindi confrontational. Ang nakakatakot dito, baka bukas, may ilalabas na yan. Oy! Meron na akong blood test. Nakuha ko ito sa Asian Hospital. Di ba? Kasi ganyan nangyari noon. Nagkakahamonan ng blood test. Sila nagpamedya. Siya biglang lumabas. Meron na. Coming from St. Luke's. Yan ang bantayan nyo. Baka mamaya sabihin nyo, magdilang anghel ako, ha?
Kaya lang, palagay ko yung may idea niyang blood test mong yan. Hindi si Marcos yung may idea ng, hindi si Duterte yung may idea dyan sa St. Luke's na drug test. Parang wala na sa'yo. Parang na kay Duterte na. Delicates ka dyan. Delicates ka. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Sinabi yan ni Duterte sa isang press conference sa Davao City kagabi. Tahasang tanong pa ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos. Bakit ka pumunta ng Germany? Ako, baka bumili ng BMW, Germany. Ano pa ba nabibili sa Germany? German francs. German cat. Naku, marami ron, German cat. BMW, Mercedes-Benz. Yan. Baka naman namili kasi mahilig to sa F1, di ba? Oh. Right before the campaign sa presidency. Bakit ka nagpag-rehabilitate doon? Hindi ko rin sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drugs. Oh, hindi naman niya sinasabi. Magtatanong lang. Tanungin din natin, bakit ka nagpunta ng Germany doon sa rehabilitation center? Baka nang may dinalaw. Oh, baka may chicks siya ron. Hindi natin alam. Kaya nga nagtatanong ano ang ipinunta mo ron? Nagpa-rehab ka eh. Punta pala ng rehab. Anong pinarehab? 'Di ba? Pakisagot si Tatay Digong, baka mamaya fentanyl na naman ang sagot mo eh. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo o ng Malacanang Hindi sasagot yan. ukol dito. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na baka epekto ng paggamit ni Duterte ng painkiller na fentanyl ang mga pinagsasabi nito laban sa kanya. Sagot ni Duterte, tumigil na raw siya sa pag-inom ng fentanyl. May 8 taon na ang nakalilipas at ginamit lang niya ito batay sa reseta ng doktor nang maaksidente siya sa motorsiklo. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao dumadala dyan sa Malacanang. Body-body mo. At mo body-body mo, nagdadala sa hindi ko nga alam kung cabinet member o nasa cabinet mo, kasi magulo magsalita si Tatay Digong, but one thing for sure, ang sinabi ni Tatay Digong, kaibigan mo or cabinet mo nagdadala ng Coca-Cola diyan sa palasyo. Yan sila. As a matter of fact, yun yan sa cabinet mo. Cabinet mo. Yung mga body-body mo noon. Cabinet mo, body-body, baka mga sekretary yan. Sino kaya yun, Tatay Digong? May aabang na Binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandyan sa Malacanang yung isa, nagtatrabaho. Naku, sino kaya yung nasa Malacanang Hindi, bukod ba kay Marcos, mayroon pa dyan? Naku. Binanatan din ng dating Pangulo ang PIDEA matapos sinabi ng ahensya na wala sa drug watch list nila si Pangulong Marcos. Itong mga PIDEA na itong mga ugok na to. Ugok Sino ba nung PIDEA magbigay ng... Ikaw ang PIDEA magbigay. Sir, ito yung record mo doon sa narco. Ditanggal ka. Naalala mo yung humuli sa anak ni Boying. Sinong PIDEA chief no? Natanggal agad, di ba? Gusto mo kumontra kay Marcos? Di matatanggal ka. Tama o tama ba yung pagkakaalala ko? Ako nagtatanong lang kasi baka mahina yung memory ko eh. Biglang natanggal yung PIDEA chief nun, di ba? Anong Wilkins? Hindi po ako nauuhaw. May sarili akong tubig. Ayoko ng Wilkins. Mahalin yan. Naku. Wilkins Villanueva. Di ba? Try mong kumontra. Ikaw ang PDEA chief. Bukas, you plant kamote.
Si Attorney Vic nga eh. Nagpanalo kay Marcos, hindi natindigan eh. Ikaw pang kukontra? It is natural that they will refuse to give it to you. Kasama ng dating Pangulo sa press conference si dating Speaker na si Congressman Pantaleon Alvarez. Sa gitna ng kontrobersiya kaugnay sa People's Initiative, may pinagugulong naman ang kanilang grupo na plano pa raw sa secession o paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ano yung paghiwalay ng Mindanao, ha? Di, maganda Mindanao talaga. Kailangan pag-ipunan ko yan. Coach Oli, huwag ka nang kakain ng almusal at ng tanghalian. Once a day ka lang, bibili ka ng lupa. Si Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagpalakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Sama ako sa iyo, Tatay Digo, walang ganyanan. Anong bahala kayo? Isama-sama tayo dito, Tatay Digong. Walang ganunan. Nako, wala. Pinagtatanggol namin kayo eh. Sama-sama tayo. Sama ako dyan sa Mindanao. Ay. Babay Tagaytay. No, diyan ako sa Davao Republic of the Philippines. Lahat, nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. And Mindanao is rich. But you can come. Pag independent tayo, kung kaya ninyo, ako gusto ko talaga. Gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi. Correct. Alam mo sa totoo, walang nangyayari sa atin. Marami kasi talaga gahaman sa pera Pilipinas kung mahal. Ano nangyari sa Pilipinas? Mabilis na sabi ni Duterte, hindi raw ito labag sa batas. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified, under oath, in the presence of so many people, design that we want. Pirma yan hindi yan yung parang pirma ni Tambaluslos, Tatay Digong ha. Dapat kusang loob. Hindi, iba to si Tatay Digo. Hindi ito gagaya kay Tambaluslos. Separate. At oras na humiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas. Ako, I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Hindi, itatago ka namin. PRRD, itatago ka ng Pilipino. At palagay ko naman, mag-iiba na stand ni Sara pag ikaw ay dinampot na ng ICC. Tinuldukan din ng dating Pangulo ang mga haka-hakang balak niyang tumakbo sa susunod na eleksyon. I am permanently retired. Diyan ako nalungkot. Yan naman ang nakakalungkot dyan, Tatay Digong. Wala namang gano'n. Ang kailangan ka namin eh. I mean, naiintindihan ko may edad na siya. Sa totoo, hirap na talaga siyang medyo yung biglang tayo sa upuan. Kahit naman ako. Oo, misayati ka ako. Hindi ako pwedeng biglang tatayo. Kaya ko pang tumayo. Pero hindi pero yung utak ni Tatay Digong, yung charisma, yung influence, yung kanyang paninindigan at karakter, nandun pa. Bukod dun sa kanyang biglaang pagtayo. Yun lang naman ang nawala eh. Tapos syempre, mabagal na siyang lumakad. Diba? Hindi mo naman kailangan lumakad-lakad. Tatay Digo, naiintindihan ka namin may sakit na. Ay, may matanda na. Kaya lang, naiintindihan ko, nakakaawa na rin kasi stress. Pero alam mo, Tatay Digong, sa totoo lang, mas lalo kang tatanda pagka
hindi mo nagagawa yung mahal mong gawin. Ako naniniwala ako doon. Mas marami pa nga nag-critical dahil nagretiro eh. Dahil para sa kanya nawalan siya ng purpose. Para sa kanya hindi niya na nagagawa yung dati niyang ginagawa. Mas lalo ka manghihina. Nauunawaan ko, may stressful. Kaya nga, para hindi stressful, congressman na lang. Mag-speaker ka na lang. Tapos, yung pondo, yung pork barrel, ipamigay mo. Pamigay mo sa mga Pilipino. O, di panalo. Tapos, lipunin mo yung mga lintik na NPA na yan. Pero wag ganun, Tatay Digong. Wag naman. Ulit baka sabihin mo, Coach Oli, salbahe ka eh. Hindi mo unawain, may edad na yung tao, pagpahingahin mo. Naiintindihan ko yan, pero wag naman ganun. Kailangan, iiwan mo kami sa mga tambaluslos, anak ng teteng yan. Ayaw ko ng ganun. Meron ba bang tatalo sa tambaluslos? Pero, eto, marami po kasing nagsasabi at sa nangyayari ngayon, makinig po tayong mabuti. Sa mga nangyayari ngayon, may mga ugong-ugong na nagsasabi na si Baste ang talagang katulad ni Tatay Digong. Sa katunayan, mas presidentiable pa raw si Baste kesa kay Sara. May sabing ganun nandidinig ko lang, kinikwento ko lang sa inyo. Sabi ko, oo nga Tatay Digong, i-train nyo muna yung anak nyong si Baste. Pagkatulad mo na siya at may kapalit ka na nang mawala ang mga tambaluslos at Marcos sa Pilipinas, then sige, you can retire. At least, na-duplicate mo yung sarili mo. Parang naulit ang isang Tatay Digong. Kasi si Sara minsan hirap timplahin sa totoo lang. Again, hindi ko sinasabing wag suportahan si Sara. Suportahan natin si Sara, pero ang hirap niya timplahin parang ano ba ito? Marcos Duterte, di ba? Si Basti meron antayin muna. Okay lang ba? I-duplicate mo muna yung anak mo. Kasi marami talagang Pilipino palpak Palpak. Ay, magpapasahan. Pagkatapos ni Marcos, si Tamba. Tapos ni Tamba, si Sandro. Tapos ni Sandro, siguro si Lisa. Nako. Ay, wala na mangyayari sa atin. Sabi dito ni Katambay Lisa, through the way he talk, yung tapang kuwang-kuha niya. Kaya nga Bata, syempre, iba pa rin yung si Tatay Diggs, no? Kaya nga sabi ko, bago ka magretiro, makuha lahat ni Baste. Kasi importante hindi lang puro tapang Kailangan din may karisma. Mahal ng sundalo. Importante yan. Mahal ng pulis. Mahal ng bansang Pilipino. Pag nakuha na yung mga yon, tapos nakuha yung ugali mong hindi kurakot, yung sinasabi niya citizen ata. Pumasok sa politika, citizen ng relo, paglabas Rolex. Baka patik pa nga I doubt kung may nagro-Rolex pa dyan sa mga politikong matataas na yan. Baka patik pa. Diba? Gusto ko yung gano'n, yung naupong presidente, citizen, ang relo, nung lumabas pagka-presidente, citizen pa rin ang relo. Gano'n. Hindi, in short, hindi kurakot. Gaya mo, Tatay Diggs. Abangan natin yan. G-Shock G-Shock Seiko daw pag pumasok. Seiko hindi citizen. Hindi, kasi magkaparehas. Nalilito ako dyan sa Seiko tsaka citizen. Kasi yung citizen tsaka Seiko, Japan parehas yan. Oo. Ang ano lang kasi, ang Seiko is medyo may high. Ang Seiko kasi yung may mura at saka may high-end. Meron silang tinatawag na Grand Seiko Ito mo, kabisado ka. Yung Grand Seiko, yan yung medyo kapresyo na ng mga tag. Yan. Ando doon na sa upper.
Yan. Abangan natin, malay natin. I hope Tatay Digong can produce one like him. Huwag ka muna, ha? Nalulungkot kami dyan sa balitang yan. Huwag ka muna. Ipitin nyo nga si Sara para hindi mag-retire si Tatay Diggs. Hindi, sinabi niya yan Ayaw niya na talaga tumakbo, pero pag nagkagipitan, tatakbo siya. Sinabi niya yan sa amin. Actually, nasa interview ata namin So, sana, ipitin nyo si Sara. Ang sama mo. Hindi, para tumakbo si Tatay Digong.